This is what you do when you're jet lag in Tokyo. Please watch this video. Ayan, good evening, konnichiwa from Japan. Gabi na, nakaligo na tayo, nandito tayo sa Shinjuku. Siyempre, we're looking for some dinner now. Ano kaya kakainin natin dito? Ano ba ang typical Japanese food? I think ramen noodles. Hindi ko lang alam kung saan tayo magsisimula. Ang daming lights dito, oh. Marami ding food. So, halika. Gamitin natin yung Google Maps. Hanapin natin yung best ramen noodles dito. Ayan, it's time to cross the street. Gabi na, dami pa rin tao. Can you imagine? It's almost 8 o'clock in the evening. Medyo malayo siya ng konti sa hotel ko. Maglalakad tayo para we'll burn up some calories. We will order a big ramen noodles tonight. I think I'm just gonna go back to the same ramen noodles restaurant where I went before. At syempre, pag nasa Japan ka, sino ba ang hindi nakakakilala sa Don Quixote? Kaya tawag nilang Donkey. Marami ka diyang mabibili. Upos na naman yung pocket money mo sa work. There are some moments na sometimes na gusto ko ditong mag-move sa Japan kasi it's so convenient. Kaso lang, my whole family lives in the Netherlands. Iiwanan ko na naman sila. Sige, i-request na lang natin as often as we can. Alam ko malapit na ako doon sa may ramen noodle restaurant. And dito na yata tayo. Ito na yun, guys. I think I brought you here last time. Yan, oh. Mag-order tayo ng big ramen noodles tonight. Pagpasok mo pa lang, high-tech ka agad. You don't even need to talk to anyone kasi automated lahat. Parang may robot friend ka, you just order sa machine, tap-tap ng konti, then boom, may resibo ka na. After that, may ate or kuya na kukuha ng resibo mo tapos bibigyan ka ng seat. Parang VIP treatment, diba? Then ayun, they will ask you kung paano mo gusto yung broth, like gaano kalapot, tapos pati textures ng noodles, at kung gaano karami yung chicken oil gusto mo. Ako syempre, safe tayo sa gitna, the normal choice, balance lang, hindi OA. Ang in-order ko, soy sauce based ramen. Grabe, amoy pa lang, gutom ka na. May kasama pa siyang pork at rice sa gilid kasi syempre, rice is life. May mga condiments din sa table pero honestly, hindi ko ginamit kasi lasang-lasa na talaga, perfect na siya as it is. At syempre, ito ang rule. Kapag kumakain ka ng ramen, dapat may tunog ang slurp mo. Slurp, hindi yan bastos. Sign yan ng sobrang sarap ng ramen mo. Due to privacy reasons, hindi na ako nag-take ng footage. Kung walang masyadong kumakain, ginawa ko yun. Kaso lang nakakaya naman, maraming kumakain. Privacy is a must here in Japan. Okay naman yung food, it's around $10 or 10 euros. Meron na yung extra meat at saka extra rice. Maglalakad muna tayo dito sa Shinjuku and I will try to go to Shibuya tonight para makita nyo din yung mga neon lights doon. Pero dito sa Shinjuku, they have more food. Sa Shibuya naman, more shops. Grabe, at saka sobrang liwanag dito sa gabi. Parang daytime tuloy, tingnan nyo. Kikita nyo yung ABC market na yan. Diyan kayo makakabili ng shoes. May tax-free pa pag foreigner ka. Marami silang shoes sa pagpipilian. I love yung Asics at saka New Balance. Kaya wag nyo itong kakalimutang bisitahin pag nandito kayo. Pagdating mo naman sa Shinjuku Square, grabe bes, ang laki ng screen tapos boom, may 3D cat na parang lalabas harap mo. Super cute, parang gusto mong sabihan, Hello Kitty, pa-picture nga tayo. Popular siya kasi unique yung 3D cat, super realistic, perfect for selfies at sobrang Instagrammable. Everyone stops to watch. Kaya masaya dito sa Japan kahit gabi na, marami pa ring tao, lalong-lalo sa weekend. Ito ang namimiss ko sa Europe. Kasi after 6, most of the stores are already closed. Dito talagang buhay na buhay pa. Kita mo tong Alpen store, dyan ka makakabili ng mga sneakers, sapatos, lalong-lalo na discounted pa dyan. Makakamura ka kung dyan ka bibili.
Ito ang crossing sa Shinjuku. Kahit saang corner, pwede kang tumawid. And if you look up, sino ang nasa taas ng building? Kilala niyo pa yan, si Godzilla? Doon siya, oh. Tingin mo sa bandang ito, maraming kainan dito. Kaya ang Shinjuku is best for eating. Tapos sa Shibuya naman is best for shopping. O diba, sa Europe nagtitipid kami ng kuryente. Dito lahat naka-on. Pag nagka-brown out dito, may problema tayo. Yung ipin ko na lang makikita nyo. Tignan mo yung nasa taas, oh. Merong babaeng naka-anime. Aba, sabi ko kainan. Parang iba yata ang kakainin mo dito pag dito ka pumunta. Turn left. Andito na nga, sabi ko sa inyo eh, maraming food. Kaso lang kumain na tayo. At saka gusto ko na rin mag-diet. Halos hindi na yata ako kumasya sa screen ng video natin. So tomorrow, may one whole day pa ako. Itong trip na to is total 5 days. Tapos meron akong 72 hours layover. So almost 3 days. Pagkatapos nito, marami tayong 3 days. It's 8 days after this. It's time to head for the train station na. Gusto ko kasi on time na umuwi sa hotel. Hindi ko lang alam kung hanggang anong oras yata yung public transport nila dito. I think 11 or 12. Alas 8 na, so we still have a couple of hours for sightseeing then. Here I am on my way to Shinjuku Station, one of the busiest stations ever. Para kang nasa maze, using my phone maps, papunta tayo sa Shibuya. Around 7 to 10 minutes lang by train. Super bilis, fun fact, millions of people pass here daily. Para kang nasa human ocean. Tokyo life, so lively and fun. Alam nyo ba, Shinjuku is Tokyo's ultimate mix of city lights and chill vibes. May shopping, food, karaoke, at tall buildings everywhere. At night, everything glows, parang movie scene. Plus, you can find hidden ramen spots and arcades that never sleep. Ang mga Japanese, super polite at disciplined talaga. Imbes na kumaway, they bow pa. Lagi rin silang on time at sobrang linis ng paligid. As a tourist, say arigato, talk softly at tanggalin ang shoes bago pumasok sa bahay. Lagi ring pumila ng maayos at huwag magkalat. Sa Japan, respect at kindness ang tunay na lifestyle. So, just a little heads up ha, pagdating mo sa Shibuya, prepare to be amazed. Grabe, ang daming ilaw, tao at energy, lalo na sa Shibuya Crossing. Parang may movie scene lagi. Everywhere may fashion shops, cute cafes at yummy street food. And don't miss Hachiko statues, super iconic. At night, the vibe gets even livelier, music, lights, and laughter everywhere. Shibuya is pure Tokyo magic. Just a small heads up, sa Japan train, keep it quiet, huwag magsalita ng malakas o tumawag sa telepono. Walang pagkain at inumin sa loob, phone sa silent mode, pumila sa tamang lugar, huwag mag-push at laging bigyan ng seat ang matatanda, buntis at may bata. Disiplina means a smooth ride. This is the famous Japanese dog. I don't know the story. So kung may mga Pinoy ditong nakatira, alam niyo ang storya ni Hachiko. Huwag muna kayo mag-sneeze. Just tell us, comment down below. Dito na tayo sa Shibuya Crossing. Pero medyo maliit siya ngayon. Ewan ko kung bakit. Parang nag-close siya, oh. So ang crossing, ito lang ngayon. Kung ilan ang nagko-cross na tao dito per day, hindi ko alam. Isi-search ko mamaya sa Google. Pero kung mas mabilis kayo, ilagay nyo lang sa comments. After this, yan na yung center guy. Marami din diyang restaurants. Pwede ka diyang kumain, mag-shop.
mag-bars. Dito din ang flagship ng Don Quixote. Bukas na tayo pupunta doon kasi sa sobrang dami ng tao, nagkakaroon talaga ako ng error sa brain ko. Kaya ililibot ko lang kayo dito para makita niyo yung mga neon light. Dito sa likod ko, yan naman yung Starbucks. Kung gusto mong mag-time-lapse, umakyat ka lang dyan, libre. Kahit hindi ka na uminom ng coffee. Para ma-video mo yung time-lapse ng pag-cross sa mga tao. At lakad lang tayo dito, guys. Wala naman tayong planong bilihin. Baka tayong bilihin dito ngayong gabi. Diba nasabi ko sa inyo na because of the convenience, gusto ko ditong lumipat. Parang nagbabago na yung isip kasi sobrang busy talaga. Hindi ko na maintindihan kung ano sinasabi ng mama. Sa sobrang dami ng lights, pantay dito yung melatonin natin. Hindi tayo makakatulog dito kasi parang daylight na dito. Nasabi ko na ba, sa Europe nagtitipid kami ng kuryente, pero dito sa Japan, lahat naka-on. Kahit maglakad ka siguro dito ng hating gabi, okay pa rin. Nakakaalam ba, kahit hanggang ngayon, wala pa ako nakikitang Jollibee dito. Kaya magmamakdo na lang ako. Hindi bale, pag nagpunta ako sa Malaysia, meron na sila doon. Pero yung next trip ko sa Montreal, Canada din, pero wala silang Jollibee. Freshen up ako kanina, dumaan sa kebab grill, wala. Amoy karne na naman tayo. Hindi bale, pwede na tayong kainin dito, all you can eat. Itong behind me, ito pala ang flagship ng Don Quixote. Hindi tayo pwedeng mag video footage dyan kasi meron din silang privacy statements na you are not allowed to make some photographs or videos. Diyan ako magsha-shopping bukas ng last stuff na dadalhin ko sa Netherlands. I think I can spend approximately 70 to 80 euros na lang kung hindi magbabayad ako ng tax sa lahat ng mga nabili ko dito sa Japan.